Hi guys! Muli ito si Ate Yoli ay nagbabalik po sa inyo. Magandang umaga at magandang tanghali at magandang gabi. Saan man pong dako ng mundo, mapa-Pilipinas man po or mapa-ibang bansa, nawa po ay nasa mabuting kalagayan po kayong lahat at walang anumang karamdaman sa ating mga katawan. Lalong-lalo na guys ang ating mga kapwa OFW. Nawa po ay nasa mabuting kalagayan po kayo at anuman po ang inyong mga trabaho. Mag-ingat-ingat po tayo dahil may mga mahal po tayo sa buhay na naghihintay po sa atin sa Pilipinas. Diba? At ganun din po guys sa ating mga mami, mga tita, mga ante. Mag-ingat din po kayo sa Pilipinas, mga kuya at mga daddy. Mag-ingat po kayo, no? Dahil tayo po ay may mga pamilya pong nagmamahal sa atin. Di ba? So, dito ngayon, sa araw na ito, meron tayong bibigyan ng reaction video. Pero bago pong lahat, nais ko po muna, supportan po muna natin ang Team Kalingap sa pangunguna po ni Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna's Vlog, and Kalingap Rap. Ganon din po guys, si Ruel of Malalag. Supportan po natin to guys, ang Matubang family na kung saan ay wala po silang hinangat kundi ang makatulong po sa ating mga kababayan sa Pilipinas. At ngayon nga guys, no, nakita natin yung grabe, sunod-sunod yung mga pabahay ni Kuya Bal, ni Kalingap Rap, no? Ni Ruel of Malalag, pabahay po, sunod-sunod po. Kaya, supportahan po natin at huwag po tayo mag-skip ng ads sa bawat video upload po nila, guys. Di po ba? So, ganun din po, makisuyo na rin po si Ate Yoli's Vlog. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe kay Ate Yoli's Vlog, please do subscribe my channel, Ate Yoli's Vlog, at paklik na rin po, guys, ng inyong notification bell na sa bawat video upload po natin ay ma-notify din po kayo. Di ba? So, let's go. Puntahan po natin, guys, ang ating video clips bago po tayo magbigay ng ating opinion dito or kuro-kuro sa mga nakikita natin. Para makakapaggulay din sila. Ito, pagluluto. Ito, wow. Ito, mga sibuyas. Sibuyas, bawang, kalamansi, asin. So, sa gamit sa pagluluto ito, pansit ka din ha. Pansit. Pansit, yan. Oh, ito mga ano, sa pagluluto, oh. Yan. Yung mga kalinga para magluto-luto tayo ng ano. Kumusta, meron pa kayong ano dyan? Meron pa kayong mga dilata, madami pa. Para kay baby. Ano pa po, isang kahon pa po ng kalahati. Wow! Grabe. Yan. At ito po, daming gulay. Dami pong gulay yan, mga kalingap. May marigoto, may sitaw. At ito yung kay baby. O, testing nyo na natin. Kaya ano, Joel, pa-assist daw. I-open natin para ma-testing na na. MJ! Meron kang bagong ano, sasakyan, no? MJ stroller. Ang tahimik naman ni MJ. Oo, sa'yo yun, sa'yo. Muna ano ka? Pagluluto. Marunong ka magluto, Ate Jamaica. Pangarap ko po yan, mapukiri ko ako. Cookery? Makapag-karinderya, ganon? Chef, gusto mo? Ano po yan nga. Ayan, yan ang ano. Yan ang kukunin ko pong course. Oo, lingap. Yan pang bahay, medyo talagang malaki ito para kila Jamaica po. Mga kalingap. Talagang daw. Kaya po, at may ano na, dito ang CR nila. Tapos ito ay, dito po ilalagay pa yung ano, dito po. Tapos pero mabilis na lang po ito. Mga 1 week, tapos na ito po, 1 week. Yan, Ate Jamaica. Kamusta? Ano sabi mo sa bahay mo? Maganda na po. Tapos po, ano, malaki na po. Tapos, dahil na po ang pek nung dati pong, ano, dahil na po kaya nung dati namin pong bahay. Na wala pong bubong yung kalahati po.
Ano po kasi, nabubuhay po kasi ako ngayon dito sa kalagayan ko po. Yes, ano Kasi po kahapon po, binastos po ako ni Baba. Binastos ka po? Ano pong klaseng pangbabastos, Ate Julie? Ano po kasi po, dumating po siya kahapon, may dala po 3 tubig, yung sa mineral na tubig po, tapos pinabuhat niya po sa akin, pagdating po dito sa loob, sabi niya po sa akin, yung 2 container po, ipasok ko doon sa may ilalim na handa, tapos nilagay sa patis, pinasok ko po, tapos bumigyan po siya sa mga doon, tinigit niya po yung ano niya, yung likuran niya, tinigit niya po yung katawan sa likuran ko, di ko naman po inaano, kasi alam ko Likuran po, linawin po natin, Ate Julie, likuran ba o yung private area? Ayun po. Yung private, yung ano niya, pag-aari niya. Tapos binaliwala ko po. Ibigmad ko po yung isang packet po sa third floor, tinalong isang tubig. Tapos po nung nasa limusina na po ako, sinasalit ko po dun sa lagayan ng tubig para ilagay ko po dun sa dispenser na po. Bigla naman po siyang lumapit. Tapos po, sabi niya siya na lang, sinali niya na po yung tubig. Tapos natapos po iba. Tapos po nung ilalagay niya na po dun sa dispenser, pinatulong niya po ako, tindaw niya kayo po. Tinatulong po ako hanggang tinigit niya naman po yung ano sa likuran ko po. Tapos po, ano po, kinabahan po ako kasi nagpapangalawa na po ito. Pinagawa po ako naman. Tinutibig ko po yung natapon na tubig, pero kabado na po talaga ako, nanginginig na po kasi ako lang po nang natapos siya. Tapos pasok ko sa CRT, pinigka ko po yung map. Sabi sa akin, wag mo yan dyan, wag mo na po yan dyan, hugasan or bigay ng dito na po sa hinugasan nila ng kamay. Hindi na kasi naman po ako nakan. Tanda naman po siya ng map, tapos yun nga po, nilang po ginawa niya, hindi ko talaga. Okay, pambabastos talaga po. Pangbabastos, ganito ate, maglalak ka po dyan. Maglalak ikaw. Wala pong lock ang kwarto ko. Wala pong lock ang kwarto ko. Delikado ka po dyan, Ate Julie. Disi mo. Hindi pa po. Hindi pa po. Inuwan ko na po. Kagabi po, hindi po ako nakatulog. Kasi pagkaramdam po para may papasok na kwarto. Kasi hindi lang po yun. Parang hindi po siya mapabinari kahapon. Sirin pa po siya nasunod sa amin. Kaya po, ginawa ko po. So yun nga guys, no, dito na tayo sa ating part 4 kay Jamaica, kung saan ay ang OFW na sa Saudi humingi ng tulong sa Team Kalingap para sa kanyang mga anak sa Pilipinas. Ang kanyang panganay dito guys nga, si Jamaica. No? Nakita natin dito guys si Jamaica at yun nga kina Alvin Casiris, Kalingap Alvin at saka si Ma'am Buena na kanyang asawa at ang kanyang sister-in-law, no? Na pumunta ulit doon kay Jamaica. May dadala nga sila guys na mga gulay. Napakaganda po ito, napakaganda, no? Dahil ang binigay nila naman ulit ay gulay para po ay masustansya. Dahil yun nga, nakaraan nakita natin guys, maraming mga dilata, mga noodles, no, na dinala sina Alvin. At ito ngayon ay gulay at mga prutas. Napakaganda po at ganon din ay binilhan nila, napakaganda. At binilhan nila ng stroller ang anak ni Nanay Julie na bunso, no, may higit pala 1 taon na si MJ, Maria Julia. Ang ganda na pangalan ng kanilang bunso, Maria Julia. Pero dito guys, nakita natin, napansin natin na sa kabila ng mga blessings, sa kabila ng mga dala nila, no, dala ni na Kalingap Alvin kay Jamaica, ay nakangiti man si Jamaica, pero makikita pa rin natin guys sa kanyang mga mata na may lungkot, ay may pag-alala, no? Dahil yun nga ay nag-alala, sobrang nag-alala si Jamaica dahil nga gano, nalaman niya na ang kanyang ina ay hindi po maayos ang kalagayan doon sa Saudi. Nasa panganib po si Nanay Julie. Ayun na nga dito guys, narinig natin, no, na medyo may pagkabastos yung baba, ang alam natin baba guys is like lolo or tatay, no? Doon tawag nila sa ganun sa mga part. So sa lugar na yon, ang alam kong baba kasi tinatawag yung parang lolo, no? Lolo nila yon. Kaya dito napansin natin guys, no, dahil yun nga narinig naman natin ang sinabi nga ni Nanay Julie dito kay Kalingap Alvin na talagang inaano ni Baba ang kanyang ari, no, sa likuran ni Nanay Julie. So that means meron talagang hindi talaga maganda, may pagnanasa, or hindi naman natin guys masabing pagnanasa, kundi talaga likas po, no, sa mga lahi na yon, na pagdating sa mga babae talaga ay wala pong
minsan makaligtas ay talagang maghahasa, diba? Sa tawag na maghahasa. Sorry po sa words. Pero malam po natin lahat, hindi naman lahat, pero hindi naman lahat doon. Alam natin meron pong mga lahi doon, no, sa part ng Saudi na yung may mga nag-aral ay hindi po makagawa ng ganun. Pero ito po yung mostly lang hindi nakagawa ng mga ganitong ay ang mga hindi nakapag-aral, guys, no? Kaya yun nga sabi dito sa laysay ni Nanay Julie na talagang gumagawa ng paraan, no? Natatakot siya dahil gumagawa ng paraan si Baba na ingud-ngud. Ingud-ngud ba yun? Ano ba sa ano niya yung kanyang ari na mabangga talaga sa likuran ni Nanay Julie. Ganun, guys. Kaya napakadelikado po, at ito nga natin si Nanay Julie ay nag-alala dahil hindi na po siya makapagtrabaho ng focus dahil natatakot siya nga doon sa kanyang amo. Natatakot siya sa kanyang amo dahil maaring minsan pag umalis na yung mga bata ay pupunta ng eskwelahan, siya na lang daw nag-iisa sa bahay at bumabalik daw ito si amo na lalaki, no? At yun nga, guys, ay nasa kasamaang palad pa, no? Dahil si Nanay Julie ang kanyang kwarto ay walang lock, no? Walang lock. Or talaga siguro, talaga sinadya yun ng amo na hindi lagyan ng lock, di ba? Or siguro baka sabihin natin baka si Nanay Julie ay hindi lang po ito ang kauna-unahang naging katulong dyan, no? Kaya ganun. At dito, nga, malungkot. At itong nakita natin na yun nga, at ito nakita natin, guys, no, ang pagkontak na ni Kalingap Alvin naman ulit, ayan, kay Nanay Julie, na talagang natatakot natin. Yun nga ay may kinukontak si Kalingap Alvin, ang kanyang sister-in-law, dahil yun nga sa experience ng kanyang sister-in-law. Maraming salamat din dahil sa experience na nakatulong na pala, nakapag-rescue na daw noon. At dito naman ang mga agency. Ganun po talaga ang mga agency. Kaya tayong mga Pilipino, mga Pilipina na pumunta po kayo sa abroad, lalong-lalo na sa tinatawag na Middle East, no? Mag-ingat po, at kung wala po kayong lakas ng loob, hindi po kayo matapang ang loob nyo, ang pakiusap po namin, wag po kayong pumunta sa lugar na yan kung hindi po malakas ang loob nyo. Dahil napakadelikado po talaga sa mga babae ang lugar ng Saudi Arabia nga. At dito nga, yun nga, napakalungkot dahil dito ang mga narinig nyo, guys. Ayan, pakinggan natin muna si Nanay Julie. Siya daw po yung sa sitwasyon ko, hinawakan niya na lang doon sa yan, hawakan na lang doon sa yung private part noon, gano'n. Tapos sabi niya po sa akin, maghawak na po ako ng kutsilyo, ibang takot ko daw po. Tapos sabi naman po nung left ko po sa WhatsApp sa agency po, sa mga Erin, ano daw po, magbalot na lang daw po, umiwas na lang daw po, maglag daw po ako ng kwarto. Wala nga po lang ang kwarto ko. Na kay Baba po yung susigit. Tapos po, umiwas na lang daw po ako. Parang sa mga salita po nila, wala po silang gagawing action. Ate po talaga nila may mangyari sa akin dito. Ngayon nga po, di na po ako makapag-focus sa trabaho ko. Natatakot na po talaga ako kasi ano po, wala na po. Bukas, Lunes. Mag-isa na naman po ako dito. Ayun nga, guys, no? So, yun nga, guys, no? Sabi pa dyan na inuutusan lang ng agency, pero Diyos por santo, kang klaseng agency ka. Utusan niya lang na magkuha daw ng kutsilyuin at dakmain. Paano kung nakutsilyo at nasugatan ni Nanay Julie itong si amo? Hindi si Nanay Julie ang makulong. Alam mo ba yon? Ikaw, naka-agency ka, Pilipina ka man din. Ayun, alam natin, guys, na Pilipina, no? Dahil yun yung sinabi ni Nanay Julie na sinabihan daw siya na kumuha ng kutsilyo or dakmain. Dakmain niya daw yung lato-lato ni amo, no? Yan na lang sabihin natin, lato-lato ni amo, gusto ng agency, iba dakma kay Nanay Julie. At magkuha daw ng kutsilyo. Paano pa naman ganon kung masaktan siya ni Nanay Julie at syempre makita ng amo na may kutsilyo siya at gawin talaga, daanin siya ng amo ng dahas.
At kung ano ang magawa ni Nanay Julie sa amo, di si Nanay Julie ang makulong. Hindi, instead sana itong agency ay sabihin nyo, sige po, gagawa kami ng paraan para alisin muna namin kayo kung hindi po talaga pala kayo safe. Diyan sa amo na yan, asan po kayo, klaseng Pilipina, ano po ang inyong pakikipagkapwa. Ito guys, no? Ito, sa manonood nito, ito po ang mga agency na walang Pilipinas ay walang pakinabang dito sa mga agency na to. Kundi ang makakuha lamang ng pera dahil nga siyempre sa the salary deduction or otherwise, naintindihan din natin ito, ang mga agency na ito, dahil itong mga agency, mostly doon agency sa Saudi, ay mostly ang mga nag-aari din ay mga Arabo. Di po ba? Mga Arabo doon ang nag-may-ari, maaari din na hindi sila makapag tanggol, hindi nila may pagtanggol ang kapwa nila Pilipino dahil nga sa sila ay mananagot din sa amo. Dahil dito guys, no, katandaan po natin, minsan ang amo at saka ang may-ari ng agency ay may connivance po yan. Kaya mag-ingat-ingat po. Tanging masabi ko sa kapwa ko Pilipino, kung kayo po ay mag-abroad, kung pwede po pumunta po kayo ng Hong Kong or Singapore or saan, huwag lamang po sa Saudi Arabia. Kung hindi po, malakas ang loob nyo. Dahil sobra pong delikado para sa mga babae, di po ba? At dito nga, yun nga, pinagsabi na nga dito ni Kalingap Alvin na gumagawa na rin sila ng pamaraanan at may nakukontak ng ano na marirescue o nandun nga, marami nga. At nag-alala talaga ako dito guys nung narinig ko yung upload dito ni Kalingap Alvin, no, na umiiyak na nga si Jamaica tungkol dito sa kanyang ina. Parang nandun yung, syempre kahit hindi natin kano-ano, makaramdam tayo ng takot kung anong mangyari sa kanya doon. Dito, kasi yun nga, may nag-suggest, may narinig tayo, nag-suggest na sa kay Rapid Tulpo, or ano, dito naman ay mahirapan po kayo kay Rapid Tulpo, dahil gawa kay Rapid Tulpo ay, kasi kailangan kay Rapid Tulpo ay kamag-anak talaga ang mag-contact at gusto nila ay personal po, hindi po sila nag-personal kayo doon pupunta, yun ay ano, mahirapan tayo minsan dito dahil gusto nila dito kay Rapid Tulpo ay personal ka tong magpila, no? So, ganito, sana ay, kung sino man dito makapanood, please pa-share po ninyo itong reaction video natin dito kay Nanay Julie, no? Isang OFW na sa Saudi na nanganganib sa kanyang amo na maghahasa sa or ano pa ang magawa ng amo sa kanya or si Nanay Julie din. Diba? Dito nga narinig na rin natin, sinabi ni Kalingap Alvin na gagawa na lang sila ng paraan na mapauwi. Sana nga mapauwi ito kaagad si Nanay Julie at wag nang isipin ni Nanay Julie na tapusin niya ang kanyang 2 taon. Ang pera ay makikita po. Kung nandito kayo sa Pilipinas ay maraming nagmamahal sa inyo na nag-sponsor. Siguro ang puhunan nyo sa pagninegosyo ay bigay na ng mga sponsor niyan sa inyo. Kaya piliin yung makauwi at makaalis dyan. At dito sana ay may tawag nito, makapag-share. I-share nyo po ito guys, no, para ma-aware ang lahat na kung kayo po ay may mga ganitong problema kagaya ni Nanay Julie, ayan po, kung hindi nyo po yung mga ibang hindi makontak yung Sir Rapid Tulpo, ayan po, may mga charity vlogger po tayo na willing po kayong mga tulungan. Kaya puntakin nyo po, wag kayong maya. Sobra-sobra po itong kawawa to, itong ating kababayan dito na si Nanay Julie. Si Nanay Julie po guys ay mag-iisang isang buwan pa lamang po, no, dito sa Saudi Arabia. Na yun nga, 3 weeks pa lang ito noon nang humingi ng tulong sa Team Kalinga para sa kanyang mga anak. Diba? So, lahat po tayo, let's pray. Pag magkaisa po tayo na magdasal dito na sana ay nasa ligtas lang siya, mapauwi siya ni Kalingap Alvin, na kung sino man mga kinukontak doon ni Kalingap Alvin. No? Siyempre, hindi po natin pwedeng i-mention kung sino mga yun. Dahil itong mga klaseng galaw nito ngayon guys, is medyo i-private, no? Dahil hindi pa nga na-rescue yung isang tao, yung kapwan, ang Pilipina doon, no? Na si Nanay Julie. Ayan, kawawa po. Dahil ito po si Nanay Julie ay
lakas loob na iniwanan ang kanyang 5 anak. Iniwan niya ang kanyang maliit na anak. May maliit pa po itong anak, may git pa lamang 1 taon. Iniwan sa kanyang anak na panganay na 15 years old. Para lamang na sana ay matustusan ito sa pag-aaral ang mga anak at sa makakain sa araw-araw. Kaya magkaisa po tayo guys. Sana ay marami po to na sana ay maligtas nga to siya, no? Kung hindi man, sino man po makapanood nito, sana ay maparating nyo po, no, sa kung sino kinaukulan sa gobyerno na makontak lamang to si Kalingap Alvin na matulungan po ng gobyerno ito na mapauwi si Nanay Julie. So hanggang dito na lang tayo guys, no, medyo mahaba ng ating reaction nito. Sundan po natin ang part 5 ng ating reaction dito hanggang po makauwi to si Nanay Julie at makita natin na sama-sama na sila ng kanyang mga anak. So God bless everyone and see you on my next upload. Bye!